Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin yung mga narcissist na mga tao. In a 3D mind consciousness, dahil nga maraming limited beliefs doon, kung bakit maraming narcissist po sa 3D mind consciousness, at ang pagiging narcissist na ugali ay hindi nababatay sa kasarian. Dahil ang pagiging narcissist, ito ay pwede sa babae at pwede sa lalaki. Ang mga narcissist na tao, sila po ang mga individual na tao na merong malalim na sugat sa puso nila. Dahil po sa mga trauma nila sa buhay, yung iba nakukuha nila sa childhood nila, onwards sa relationship, kung bakit sila nagkaganon. So paano ba ng narcissist mahilom ang kanyang sarili? Ang kailangan po ng narcissist para mahilom niya yung sugat niya, yung pagiging narcissist niya, ay kailangan niyang tanggapin na siya ay nagkakamali. Matuto siyang mag-acknowledge ng pagkakamali niya, matuto siyang tumangkap sa pagkakamali niya, matuto siyang magpatawad sa mga taong nagkamali sa kanya, at kailangan niya rin patawarin yung sarili niya sa pagkakamali niya and ask God for forgiveness para magkaroon po siya ng proper healing sa soul niya, sa wound niya, at magkaroon siya ng healing mentally and emotionally sa physical human body niya. So yun yung gagawin ng isang narcissist kung gusto niyang gumaling. Dahil po ang isang narcissist ay sila yung mga tao na kawawa. Dahil ang gusto nila is naghahanap sila ng more attention sa kapwa-tao. Pagdating sa love, sila yung nagtitig lang ng love at hindi po sila marunong mag-give ng love dahil sila po on how the way they treat people is unfair dahil nakadepende yun sa wound nila na kinikerry sa sarili nila. Doon yun nagbe-base kung paano niya tratuhin yung mga tao. Sila po yung mga tao na malalim kasi yung sugat sa puso nila na hirap sila mag-let go. Dahil yung pride ng narcissist ay mataas sa katawan niya kaysa sa puso niya. Sila yung mga tao na isipin mo na lang parang bato, na parang walang puso, na walang pakiramdam. Ganun mo na lang sila tingnan kapag na-encounter mo sila dahil parang walang mga pakiramdam. Pero sa totoo lang, ang tao, kahit na siya ay narcissist, hanggat ang tao ay may puso, ay nasasaktan din sila. Ngunit ang problema po talaga sa kanila is hindi nila kayang tanggapin yung pagkakamali nila. Yun yung pinakamahirap sa kanila, ang tumanggap sa pagkakamali nila kung bakit yung wound nila is nare-remain sa sarili nila. And dahil doon na tinitreat nila yung other people na unfair. So sa relationship, kapag nakipagrelasyon ka at na-encounter mo yung mga taong narcissist, ang nangyayari doon is nag-give ka lang ng love, attention, yung oras mo, attention sa kanila. Maganda po sila magsalita, promises, basta magaling din naman sila mambola, magaling sila mambola. And akala mo naman totoong-totoo, pero suddenly po, yung mga sinasabi nila kasi, totoo naman yun sana sa sarili nila. Pero once na you are in the relationship, tapos na-hit mo nga yung trauma niya, doon siya magsimula na magbago. Na lahat ng promises niya, wash out yung lahat dahil sa galit niya. Dahil hindi niya kayang kontrolin yung mental and emotional feelings niya. Parang sabog siya. Para lang siyang gano'n na pag na-hit mo talaga yung wound niya, wala na yun. Tanggal na, burado na lahat ng pangako niya. Siya pa yung galit. Kaya, ganun po yung mga tao na narcissist. Dahil po, sila yung mga kawawang tao. Sila yung mga tao na nangangailangan ng love,
unconditional love, compassion, attention, yung kailangan pag nakipag-deal ka dyan sa kanila, mahaba pasensya mo dahil once na wala, kumbaga, sa isang tao na in relationship sa narcissist, kailangan mo magkaroon muna ng self-love sa sarili mo. Dahil kung wala ka nun, ikaw din ang magkakaroon ng trauma dahil on how to deal to them and how they treat you. Dahil nga, unfair sila magtrato sa'yo, masasaktan ka kung wala kang self-love. Tapos, dahil nga nasaktan ka, ikaw na naman ang magiging narcissist dahil dyan sa wound mo sa sarili mo, you will treat other people also unfair. Dahil dyan sa wound mo, kumbaga, parang ang pagiging narcissist ay mga wounded people na nagpasapasahan na lang ng sama ng loob, ng sugat. Dahil wala po silang proper healing and cleansing sa soul level nila. Dahil, yun nga, takot talaga sila na i-accept yung pagkakamali nila. So, dahil ako, fully aware ako sa ugali ng mga narcissists dahil po, sila yung mga tao na dahilan kung bakit ako naging matapang na harapin lahat ng obstacle sa buhay ko. Dahil, dati, yung twin ko nga din is narcissist. Pero siya, yung gusto niya laging angat siya, kahit makipag-usap siya, kailangan siya yung winner. Pag natalo mo siya sa usapan, masama loob niya. Gusto niya siya lagi yung angat. Kailangan bigyan mo siya lagi ng attention. Pero hindi siya marunong ibalik sa'yo yung the same way on how you give to them. Kung bakit sa isang tao na nagmamahal ka ng narcissist people, ang kailangan mo muna ay magkaroon ka ng self-love sa sarili mo. You need to understand the value of true love. Dahil kung sa surface lang yung love mo para sa kanya, mabubroken yon. It will cause another damage sa taong narcissist. Dagdag yun sa trauma niya. Pero once na you love him, dapat deeper pa doon ang kinakailangan ng love para sa mga taong narcissist. Kasi kailangan nila ng attention. So, kung bakit, when you love yourself, unconditional, love unconditional, kung may compassion ka sa sarili mo, patience, yan yung sa Christ consciousness. When you learn all of that positive word and apply it to yourself, that is on how to love ourselves. So on how to love ourselves, that's the way we love them. Kung bakit that's the way na makapagbigay ka ng love sa kanila. Kasi yung love mag-start sa sarili natin. Dahil ang narcissist, hindi niya magbibigay sa iyo ng love. Kung bakit magiging empty ka as a person who give a love sa tao na yan. Kaya ikaw mismo kailangan matutunang mahalin yung sarili mo dahil ikaw ang magsusupply sa sarili mo ng love. And kapag overflow ka na ng love yung cup mo, saka ka magbigay na naman ng love kay narcissist. Dahil they are the people na kawawa talaga. Sila yung nangangailangan ng more attention. Kaya maiintindihan mo lang talaga yung mga taong narcissist na yan kapag meron ka ng self-love sa sarili mo. That is the Christ God. Ang self-love sa sarili natin na tinutukoy ko is yung sa Christ consciousness. That is the true love sa sarili natin. And that is the true love on how we give to our neighbor when we learn to ourselves. Kaya na-attract kasi ako dyan sa mga tao na yan. Yung mga narcissist na tao. Dahil awang-awa ako sa kanila. Dahil yung sama ng loob nila is nagpo-focus sila sa mga materialities nila, sa mga achievement nila. Pero nakalimutan nila yung sarili nila. Wala silang self-love. Yun yung wala sa kanila. Para silang mahirap tinintindihin yung mga tao na yan na ganun ang ugali. Kaya kailangan nila yung unconditional love and compassion, tapos yung mahabang pasensya sa isang tao na nagmamahal sa kanila.
ganun po makipag-deal sa mga narcissist. Dapat, when we encounter a narcissist people, kailangan po natin, yes, it bring us a trauma. Pero as individual person na nagka-trauma tayo dahil sa relationship natin kay narcissist, tayo mismo ang mag-healing ng sarili natin. Hindi po natin kailangan sila sisihin, and we could not blame them and act like a victim. Actually, ang mga narcissists, kapag nagkaroon ka kapag in relationship ka sa mga tao na yan, it will teach you a lot of lesson. Diyan mo maiintindihan yung value ng true love dahil sa pag-unawa mo sa kanila. Diyan mo maiintindihan lahat dahil iba yung ugali talaga nila. Dahil dyan sa mga trauma nga na na-carry nila sa sarili nila. Kaya dapat tayo, kapag na-encounter po natin sila, dapat wag po tayo, yung trauma natin sa kanila, wag natin silang sisihin. Instead, we forgive them, and we learn a lesson in every mistake na ginawa natin on how we love them. Kung ano yung mga binigay natin sa kanila, it will teach us a lesson to learn sa buhay natin, na it will build us stronger in our near future. Kaya, i-take na lang natin as a lesson to learn na lang yung mga na naranasan natin sa mga tao na yan. Dahil sila yung mga tao na kawawa, na nangangailangan ng pag-ibig. Dahil ang tao kasi, di ba pag nasaktan ka, parang nagsarado yung puso mo yan. Tapos, yung open na lang sa'yo yung isipan mo. Kaya kung anong naiisip mo yung ginagawa mo, hindi yun nanggagaling sa puso ng tao. Kung bakit, kapag nahilo mo na yung sarili mo, isasarado mo yung utak mo, at pairalin mo ang puso mo. That is the true love, and you will understand the deep value of the word love.